Ako si Marian Garcia. Ipinagmamalaki ko ang pagiging isang abogado sa buong buhay ko sa Vancouver, Canada at pagiging ina ng 2 anak na babae na lumaki bilang sundalo. Ngunit pagkatapos ng hapunan, ipinahayag ng aking mga anak na mananatili sila sa Pilipinas. Ang mas nakakagulat pa ay ang bunso kong anak na babae ay gustong magpakasal sa isang Pilipinong lalaki, at ang panganay ko naman ay sinabing gusto niyang magtrabaho habang buhay sa isang paliparan sa Pilipinas. Naniniwala akong ang lahat ng kanilang desisyon ay isang pagtataksil, at may layuning pigilan ang kasal. Sumakay ako sa eroplano patungong Pilipinas. Ngunit doon, ang sistema ngang pangangalagang medikal ngang Pilipinas na binaliwala ko ang siyang nagligtas sa buhay ngang aking asawa, at ang nga naghanda rin para sa aking pagtanda ay ang aking nga anak. Ano ba ang hindi ko nakikita? Ang video na ito ay isang muling pagsasalaysay ng kwento. Ang pag-subscribe at pag-like ay magbibigay ng suwerte sa iyo. Mangyaring makomento kung saan ka nanonood. Ako si Marian Garcia, 58 taong gulang. Nakatira ako kasama ang aking asawang si David sa West End, Vancouver, Canada at nagtrabaho bilang abogado na dalubhasa sa mga pagtatalo sa manasalo ngang 30 taon. Kakaunti lang ang nakatalo sa akin sa korte, at tinawag ako nga aking mga kliyente na matino ngunit mapagkakatiwalaan. Naniniwala ako na perpekto ang aking buhay. Ang aking panganay na anak na babae, si Chloe, ay naglingkod bilang opisyal sa transportasyon ng Canadian Air Force, at ang aking bunso, si Sophie, ay nagtrabaho bilang Army Rehabilitation Therapy Officer. Ang makita ang dalawa kong anak na nakasuot ng uniforme at naglilingkod sa bansa ay mas malaking pagmamalaki para sa akin kaysa sa anumang medalya. Hindi ako nagduda na balang araw ay babalik ang aking nga anak sa Vancouver upang higit pang mapaganda ang pangalan ng aming pamilya. Ngunit isang linggo ng hapon noong Marso 2025, gumuho ang lahat. Sa isang video call sinabi nina Chloe at Sophie ng mahinahon, "Mama, napagdesisyonan naming manatili sa Pilipinas." Saglit akong nawalan ng imik. Ano? Si Chloe ay magtatrabaho sa Integrated Operations Center ng Manila International Airport at ako naman ay mananatili bilang occupational therapist sa Philippine Rehabilitation Center, dagdag ni Sophie. Hindi ako makapaniwala. Nasa katinuan pa ba kayo? Bakit kayo mananatili sa Pilipinas? Kayong mga ipinanganak at lumaki sa Canada? Mama, gusto namin dito. Ito ang lugar kung saan kami makakatrabaho ng maayos, sabi ni Chloe. Nagalit ako. Anong ibig mong sabihin na makakatrabaho ng maayos? Kaya ninyo rin yan sa Canada? Hindi mama, iba rito, matata na sabi ni Sophie. Hindi ako makatulog ng gabing iyon. Narinig ko ang paguho ng aking 30 taong plano sa buhay sa isang iglap. Tahimik na hinawakan ng asawa kong si David ang aking kamay. Marian? Hindi ba dapat respetuhin natin ang pinilingang gabata? Respeto? Pakmamasdan mo na lang ba ang pagtalikod ng ating nga anak sa Canada? Hindi na naksalita si David. Ngunit alam kong sa look niya, pareho kami ngang nararamdaman. Makalipas ang ilang araw, tinawagan ko ang aking mga anak. Kailan kayo babalik? Mama, sinabi na namin sa iyo, napagdesisyonan naming manatili sa Pilipinas. Matatag ang boses ni Chloe. Kung gayong kahit sa bakasyon, umuwi kayo. Hindi ba? Mama, ikaw na lang ang pumunta sa Pilipinas? Bisitahin mo kami rito. Suminghal ako. Bakit ako pupunta ron? Ngunit sa loob ko, naisip ko, balang araw, kailangan kong pumunta at personal na tingnan. Ano ang dahilan kung bakit tinalikuran nila ang Canada? Ano ang may bibigay sa kanila ng bansa na kanilang pinili? At higit sa lahat, paano ko sila may babalik? Nang panahong iyon, hindi ko pa alam na malapit na akong magtunguron, at hindi lang basta pupunta kundi para pigilan ang isang kasal. Lumipas ang ilang buwan na malami ang aking pakikitungo sa mga anak ko. Sadyang hindi ako unang kumunta sa kanila. Naghihintay akong sabihin nilang babalik sila. Ngunit ang mga anak ko naman ay napadala ng malarawan na napapakita na unti-unti na silang nasasanay sa buhay sa Pilipinas. Nakasuot ng uniforme ng paliparan si Chloe at nagtuturo sa mga dayuhang empleyado, at si Sophie naman ay may larawan na nakangiti kasama ang kanyang nga pasyente. Habang tinitingnan ko ang nga larawang iyon, lalo akong nakaramdam ng paglayo. Noong Hunyo 2025, nakatanggap ako ngang mensahe mula kay Sophie. Mama, may sasabihin ako. Na-video call kami. Maliwanag ang mukha ni Sophie. Mama, mapapakasal na ako? Saglit akong napigil ang hininga. Ano? Sige, Jose Joy Ramirez po. Arkitekto po siya at dating naval rescue officer. Tiningnan ko ng diretso si Sophie sa screen. Pilipino siya? Opo. Balieve ka. Ang masalitang iyon ang lumabas sa bibig ko. Mama, Sophie,
Nasa katinuan ka pa ba? Hindi ka pa nga isang taon na ninirahan sa Pilipinas. Mama, napakabuting tao ni Joey. Kung makikilala mo lang siya, wala akong balak makilala siya, at hindi matutuloy ang kasal. Pinutol ko ang tawak. Nanginik ang aking mga kamay. Hindi lang nanatili ang aking anak sa Pilipinas, kundi magpapakasal pa sa isang Pilipinong lalaki. Pumasok si David sa aking silid-aralan. Nabalitaan ko mula kay Sophie. Magpapakasal daw siya. At ikaw, sang-ayon ka ba? Hindi ba dapat subukan nating makilala siya? Kung ganun daw kabait si Sophie sa kanya, wala nang kailangan pang makilala. Tutol ako. Bumuntong hininga si David. Marian, matanda na ang ating mga anak. May karapatan silang pumili ng kanilang sariling buhay. Karapatan? Karapatan bang hindi sundin ang magulang? Tinaasan ko ang boses ko. Hindi na nagsalita si David at lumabas. Nang gabing iyon, maisa akong nakaupo sa aking opisina. Maga-koleksyon ng kaso na naipon sa loop ng 30 taon, dosa-dosa ng mga tropeo, perpektong nakaayos na mga dokumento. Ngunit wala ni isa sa mga ito ang makapapatahimik sa aking isipan. Makalipas ang ilang araw, tumawag si Chloe. Mama, sa Setyembre daw ang kasal ni Sophie. Pupunta po kayo, di ba? Wala akong balak pumunta. Mama, sige na, kahit isang beses lang po. Sobrang nalulungkot si Sophie. Kung nalulungkot siya, hindi sana siya napakasal, malamig kong sabi. Ngunit ng gabing iyon, tahimik na sinabi ni David, Marian, pupunta ako sa kasal ni Sophie. Nagulat ako. Ikaw, kasal ng anak ko, dapat naroon ang kanyang ama. May isa ka lang? Gusto ko sana na makasama tayo, pero kung hindi ka pupunta, ako na lang ang pupunta. Matatag ang boses ni David. Sa unang pakakataon ng hina ako. Ang ideya na ang aking asawa ay mag-isang pupunta upang batiin ang kasal ng aming anak, at ako ay wala ron ay hindi ko gustong isipin. Sige, pupunta ako, sabi ko. Ngunit hindi para bumati, para tingnan mismo. Kung talagang karapat-dapat ang lalaking iyon para sa aking anak, bumuntong hininga si David ng may relief, Salamat Marian. Ngunit sa loob ang aking puso. Ipinangako ko sa sarili ko na pagdating ko sa Pilipinas, ipapakita ko sa aking anak kung gaano kawalang saysay ang desisyong ito, at kung maari, pipigilan ko ang kasal. Magtatagumpay ba ang aking plano? Ilang araw matapos malaman ang pesa ang kasal, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Ito ang aking nakababatang kapatid, si Paulo. 55 taong gulang si Paulo at nagtatrabaho sa real estate investment sa Montreal. Kadalasan ay halos wala kaming komunikasyon. Mula papakabata, nainggit na si Paulo sa aking tagumpay. Nang makapatapos ako ang law school, nang makapaso ako sa isang malaking law firm, nang matayo ako ang sarili kong opisina, laging may panunodyo si Paulo, ang perpekto naman ng buhay mo, ate. Ito ang unang pakakataon na pumunta si Paulo sa Vancouver. Anong meron? Tanong ko, ate, narinig mo na ba ang balita tungkol sa mga pamangkin mo, na natili raw sa Pilipinas? May halong pangungutya ang boses ni Paulo. Bakit? At mapapakasal daw si Sophie sa isang Pilipinong lalaki. Buong pamilya natin kahihiyan. Sumimangot ako. Hindi ko iyan problema. Problema iyan. Mayroon din tayong isyu sa ari-arian ng pamilya. Sabi ni Paulo, nakasandal sa upuan. Ate, maging tapat ka? Inisip mo bang ipapasa ang ari-arian sa mapamangkin na nanatili sa Pilipinas? Natahimik ako. Hindi ko pa kasi napaisipan ang isyu ng ari-arian. Iyan ang bagay na ako ang bahala. Ikaw ang bahala. Ate, magising ka. Kung magtatatak ng pamilya ang nga pamangkin mo sa Pilipinas, tapos na. Hindi na sila babalik sa Canada. Nagpatuloy si Paulo. At sa totoo lang, ano ba ang maganda sa Pilipinas para manatili dun? Hindi naman mas mayaman kaysa sa Canada? At sa isang bansang hindi Ingles ang wika, anong kinabukasan ang mayroon sila? Tahimik lang akong nakikinig. Hindi naman kasi malayo sa aking iniisip ang sinasabi ni Paulo. Ate, ngayon pa lang, maglagay ka ng matatak na linya. Kung magpapakasal sa isang Pilipinong lalaki, walang mana. Sa ganun, magigising din si Sophie. Umiling ako, masyadong masakit yan. Hindi masakit iyan ang katotohanan. Ipapasa mo ba ang lahat ng ari-arian na naipon mo sa buong buhay mo sa isang Pilipinong manugang? Kumalat na parang lason ang nasalita ni Paulo. Eksakto niyang tinamaan ang aking pangamba. Matapos umalis si Paulo, napaisip ako ng mag-isa. Paano nga kung talagang magtatatak ng pamilya ang aking nga anak sa Pilipinas? Ipinanganak din ba ang aking nga apo sa Pilipinas at kailangan kong gugulin ang aking pagtanda ng mag-isa? Nang gabing iyon, sinabi ko kay David,
Ako na lang ang pupunta sa Pilipinas mag-isa. Bakit? Napakasunduan na nating magkasama tayo. Hindi ka rin maganda ang pakiramdam, di ba? Mahirap ang mahabang flight. Sa totoo lang, ilang buwan ng paminsan-minsan ay nangingini ang kamay ni David at lumalabo ang kanyang alaala. Sinabihan ko siyang mapatingin sa doktor ngunit sinabi lang niya na maayos lang siya. Ayos lang ako. Gusto ko ring makapunta sa kasal anak ko. Hindi, ako na lang ang pupunta. At kakausapin ko si Sophie para bumalik. Tiningnan ako ni David sa mata. Mariana, hindi para kumbansihin, kundi para bumati. Ang pagbati ay hindi pa huli matapos kong kumpirmahin na tama ang kasal, matatak kong sabi, bumuntong hininga si David. Sige, maingat ka. Kaya na desisyon akong pumunta ng maisa sa Pilipinas. Hindi ako sigurado kung pupunta ako para pigilan ang kasal o para kumpirmahin. Ngunit isang bagay ang malinaw, determinado akong ibalik ang aking anak. Ano kaya ang makikita ko sa Pilipinas? Noong huling bahagi ng Agosto 2025, sumakay ako sa eroplano patungong Maynila. Hinatid ako ni David sa Vancouver Airport. Maingat ka at Marian, buksan mo ang iyong isip. Sige, may klikong sahod. Ngunit ang aking isipan ay sarado na. Mahaba ang 11 oras na flight, tumingin lang ako sa bintana. Ang araw ay sumikat at lumubo sa ulap, at muling dumating ang gabi. Ang nasa isip ko lang ay ang aking nga anak. Nang unang iswat ni Chloe ang kanyang uniforme sa milita, nang makuha ni Sophie ang kanyang therapist certification, sa lahat ng sandaling iyon, ang aking mga anak ay nasa tabi ko. Ngunit ngayon, sila ay naninirahan sa kabilang panig ng mundo nang wala ako. Dumating ako sa Manila International Airport bandang alas 3 ng hapon oras ng Pilipinas. Paglabas kong pinto ng arrival area nakita ko si Chloe. Nakasuot siya ng uniformeng ng paliparan. Mama, tumakbo si Chloe patungo sa akin. Niyakap ko ang aking anak. Matagal na kaming hindi nakita. Magandang pagdating, sabi niya. Malawa ang paliparan. Maraming tao ngunit hindi magulo. Lahat ay nasa ayos. Mama, kunin na natin ang bagahe mo. Nanguna si Chloe. Sinundan ko ang aking anak at tiningnan ang paligid. Malinis ang paliparan. Walang ni isang basura sa sahig at malinaw ang mga karatula. Tahimik ang mga tao, walang nagsasalita ng malakas. Pagkatapos naming makuha ang bagahe, sinabi ni Chloe, Mama, gusto mo bang ipasyal kita sa lugar na pinagtatrabahuhan ko? Ngayon. Oh. Tutal, nagtatrabaho si Sophie sa ospital kaya mamaya pa natin siya makikita. Tumango ako, sa totoo lang, interesado rin ako. Ano kaya ang trabaho ng aking anak kung bakit tinalikuran niya ang tsanada? Inakay ako ni Chloe sa loob ng paliparan. Dumaan kami sa isang staff-only walkway at pumasok sa isang gusali. Ito ang Integrated Operations Center, sabi niya. Bumukas ang pinto. Sa isang malawak na espasyo, may dosa-dosa ng monitor at abalang-abala ang matao. Ang nakikita mo diyan ay ang real-time flight status. Kami ang namamahala sa lahat ng paglapag at paglipat ng eroplano at ang daloy ng pasahero, paliwanag ni Chloe. Namangha ako, napakaraming impormasyon ang gumagalaw ng real-time. At ako ang namamahala sa pagsasanay ng mga dayuhang empleyado. Tulad ng mga safety regulations, emergency response, at cultural sensitivity training. Mag-isa ka lang, mayroon kaming team, pero ako ang overall in charge. May pagmamalaki sa boses ni Chloe. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang ibang bahagi ng aking anak. Sa Canada, isa lang siya sa aking mga anak, ngunit dito, isa siyang responsible. Mama, umupo ka rito. Inalok ako ni Chloe ng upuan. Umupo ako at tiningnan ang mga monitor. Isang flight ang naantala. Mabilis na kumilos ang mga empleyado. Pagsasayos ang pasahero. Pag-assign ng alternatibong flight. Paghahanda ang hotel. Lahat ay natapos sa loob ng ilang minuto. Ang galing. Bulong ko. Dito, hindi pinahihintulutan ang pagkakamali. Ang pagkakamali ng isang tao ay nakakaapekto sa daan-daang tao, sabi ni Chloe. Kaya gusto ko rito. Ang trabaho ko ay direktang tumulong sa mga tao. Tiningnan ko ang aking anak. Kumikinang ang mga mata ni Chloe. Isang ekspresyon na hindi ko pa nakita sa kanya sa Canada. Mama, gutom na po kayo, di ba? Kumain na tayo ngayong hapunan. Lumabas kami ng paliparan at sumakay sa kotse. Papunta kami sa Maynila. Pupunta kami sa restaurant malapit sa ospital ni Sophie, sabi ni Chloe. Sa labas ng bintana ng kotse, nakita ko ang Pilipinas. Matataas na gusali, mabilis na sasakyan, maliwanag na karatula, lahat ay bago para sa akin. Ngunit kakaiba, hindi ito nakakatakot. Sa halip, naramdaman ko ang pagiging maayos. Pagdating namin sa restaurant, naghihintay na si Sophie. Mama, tumakbo si Sophie at niyakap ako.
Mahigpit kong niyakap ang aking anak. Sofie, namimiss ka ni Mama. Umupo kami. Isang Filipino restaurant. Ang menu ay nakasulat sa Filipino at Ingles. Mama, ano ang gusto mong kainin? Kayo na lang ang mag-order. Dumating ang nga pagkain. Sinigang, adobo, lumpia, at iba pang panghimagas. Maingat kong tinikman. Masarap ba? Tanong ni Sophie. Ayos lang sagot ko. Sa totoo lang, masarap talaga. Ngunit ayaw kong aminin. Pagkatapos kumain, sinabi ni Sophie. Mama, makikipagkita ka po kay Joey bukas, di ba? Tumango ako. Oh, saan? Pupunta po kami sa opisina ni Joey. May gusto raw po siyang ipakita sa iyo. Inisip ko kung anong uri ng tao ang aking magiging manugang. Ngunit ang pag-iisip lang ay hindi sapat. Kailangan kong makita mismo. Kaya na mapasaya ang aking anak habang buhay? Kinabukasan ng umaga, kasama si Sophie, nagtungo kami sa Makati, Manila. Ito ang lokasyon ng opisina ng arkitekto ng aking magiging manugang na si Joey Ramirez. Mama, si Joey ay dalubhasa sa barrier-free architecture, paliwanag ni Sophie. Barrier-free, ibig sabihin, arkitektura na walang hadlang, gumagawa ng mabahay kung saan ang mga matatanda at may kapansanan ay makakapanirahan ng walang hirap. Tumango ako. Dumating kami sa opisina. Ito ay nasa ikalawang palapa ng isang maliit na gusali. Pagbukas namin ng pinto, tumayo ang isang lalaki. Matangkat siya at malapat ang balikat. Tulad ng isang dating sundalo, diretso ang kanyang tindi. Magandang araw po. Ako po si Jose Ramirez. Inabot niya ang kanyang kamay. Kinamayan ko siya. Magaspang ang kanyang kamay. Kamay ng isang natatrabaho. Marian Garcia po. Marami akong narinig mula kay Sophie. Ikinalulugot kong makilala kayo. Malinaw ang pagsasalita ni Joey sa Filipino. Tiningnan ko siyang mabuti. Mukha siyang seryoso, ngunit mainit ang kanyang nga mata. Umupo po kayo. Inalo ako ni Joey ng upuan. Ang opisina ay puno nga plano ng disenyo. Sa dingding ay may mga larawan ng natapos na mga gusali. Mayroon po akong proyekto na gusto kong ipakita sa inyo, Mama. Binuksan ni Joey ang kanyang laptop. Lumabas sa screen ang isang gusali. Ito po ang Elder Care Center na natapos ko noong nakaraang taon. Maganda ang gusali. Ngunit hindi lang disenyo ang espesyal dito. Dito po makikita ninyo walang mabakot sa lahat ng pinto. Malaya po makadaan ang ma-wheelchair. Malawak din po ang banyo at may mga handrail sa bawat sulok, paliwanag ni Joey. At dito po ito ay isang espasyong eksklusibo para sa mga pasyente ng dementia na inuri sa pamamagitan ng kulay upang hindi sila maliga. Humanga ako. Hindi lang siya nagtatayo ng gusali, kundi nagtidisenyo siya na inisip ang mga tao. Mama, nagtrabaho po ako bilang rescue officer sa Navy, nakpatuloy si Joey. Dun ko po natuklasan na maraming paraan upang iligtas ang buhay ng tao. Hindi lang sa dagat, kundi pati na rin sa pang-araw-araw na buhay. Makakasalba tayo ng buhay. Paano? Tanong ko. Sa pamamagitan po ng patatayo ng ligtas na bahay. Mabahay kung saan hindi madaling madapa ang matatanda, mabahay kung saan ang may kapansanan ay makapamumuhay ng mag-isa, ang pagtatayo ang ganoong magabahay ang aking paraan upang iligtas ang buhay ang tao. Nasa mga salita ni Joey ang sinseridad. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko na hindi lang simpleng husto no lalaking ito si Sophie, kundi mayroon silang parehong direksyon sa buhay. At Mama, ipapakita ko rin po ito sa inyo. Binuksan ni Joey ang isa pang screen. Ito ay isang plano ng disenyo. Ano ito? Ito po ang bahay na ibibigay ko sa inyo at kay Papa. Nagulat ako. Ang bahay namin. Opo. Sinabi po ni Sophie na hindi po maganda ang kalusugan ni Papa, kaya inihanda ko na po ito. Maingat na iginuhit ang lahat sa plano. Malawak na banyo, anti-slip na sahig, adjustable height na lababo, banyo sa tabi ng kwarto. Ito po ay dinisenyo para sa mapasyente ng Parkinson. Kung sakaling mahirapan si Papa sa kalaunan, makakapanirahan po siya ng ligtas sa bahay na ito, paliwanag ni Joey. Nawalan ako ngang imik. Iniisip ng lalaking ito ang aking asawa bago pa man niya pakasal si Sophie. Joey, hindi pa po ito naitatayo, ngunit inihanda ko na po ito upang matayo anumang oras. Hinawakan ni Sophie ang aking kamay. Mama, ganyan po si Joey. Hindi po siya madaldal, ngunit pinapakita niya sa pamamagitan ng gawa. Tiningnan ko ulit si Joey. Ang lalaking ito ay ganap na iba sa inaasahan ko. Hindi lang siya gustong magpakasal sa aking anak, kundi iniisip niya ang buong pamilya namin. Salamat, sabi ko.
Yumuko si Joey, wala po iyan. Natural lang po iyan kung magiging pamilya na tayo. Nang hapong iyon, sa unang pagkakataon, nang hina ang aking puso, ang ideya na kailangan kong pigilan ang kasal na ito ay unti-unting humina. Ngunit hindi pa ako makakasiguro. Kaya ba ng lalaking ito na protektahan ang aking anak sa buong buhay niya? Pagkalipas ng ilang araw, nakilala ko ang magulang ni Joey. Sinabi nilang galing sila sa Cebu. Ang lugar ay isang Filipino fine dining restaurant sa Maynila. Kasama namin sina Sophie, Chloe at Joey. Tuloy po kayo! Malugod na bating ang nanay ni Joey na kangiti. Mukha siyang nasa kalagitnaan ng pulois at may mainit na persona. Ang ama naman ay mukhang seryoso, ngunit banayad ang tingin. Ikinalulugot kong makilala kayo, Batiko. Kami po ang mas ikinagagalak. Dahil kay Sophie, laging nakangiti ang aming anak, sabi ngang nanay. Umupo kami, nagsimulang lumabas ang pagkain, masasarap na pagkaing Filipino. Malaki ang naitulong ni Sophie sa aming anak, sabi ngang nanay. Medyo naligaw kasi si Joey nang umalis siya sa NAFI. Mahirap siguro para sa isang taong naglilitas ng buhay na biglang maging ordinaryong tao. Doon niya nakilala si Sophie. Tahimik na sabi ni Joey. Naya rehabilita ni Sophie ang mga pasyente sa ospital. Habang nakikita ko siya, natutunan ko na maraming paraan upang iligtas ang buhay ng tao. Napalipat-lipat ako ng tingin sa dalawa, isang relasyon kung saan sila ay natutulungan at lumalago. Kumpari lubos po kaming nagagala na tanggapin si Sophie bilang bahagi ng aming pamilya, sabi ng tatay ni Joey. Bagaman siya ay isang manugang na galing sa ibang bansa, hindi po namin siya dinidiskrimina. Itinuturing na po namin siyang pamilya. Sa mga salitang iyon, muling nanghina ang aking puso. Buong puso nilang tinatanggap si Sophie. Pagkatapos kumain, hinawakan ng nanay ni Joey ang aking kamay. Kumpari, huwag po kayong maalala. Alagaan po aming anak si Sophie ng mayos. Salamat, sagot ko. Habang pauwi, nagtanong si Sophie. Mama, kumusta po? Mabubuti silang tao. Kaya, sang-ayon na po kayo sa kasal? Saglit akong nag-alinlangan. Hindi ko pa alam, pag-isipan ko pa. Nalungkot ang mukha ni Sophie ngunit hindi na siya nagtanong pa. Nang gabing iyon, nag-video call ako kay David mula sa aking hotel room. Kumusta Mariana? Ayos ba sa Pilipinas? Mas maganda kaysa sa inaasahan ko. Ang manugang, hindi ba masama? Hindi. Sa totoo lang, maganda siya. Mukhang seryoso at responsable. Napangiti si David, kaya gumaan na ang look mo. Hindi pa, ngunit mas maganda kaysa noong una. Pinutol ko ang tawag at humiga sa kama, ngunit hindi ako makatulog. Magulo ang aking isipan. Sa isang banda, nakaramdam ako ng kapanatagan. Ngunit sa kabilang banda, kinakabahan pa rin ako. Talaga bang magiging masaya ang aking anak dito? Kinabukasan ng umaga, sinabi ni Sophie, Mama ngayon, ipapasyal ko po kayo sa ospital na pinagtatrabahuhan ko. Sige, tara. Nagtungo kami sa Philippine Rehabilitation Center. Malaki ang ospital. Isang modernong gusali at may makapasilidad para sa mga pasyente sa bawat sulok. Ito po ang occupational therapy room kung saan ako nagtatrabaho. Binuksan ni Sophie ang pinto. Sa isang malawak na espasyo, may iba-ibang kagamitan at nag-ehesisyo ang pasyente kasama ang therapist. Ma'am Sophie, masilang bati ang isang pasyente. Lolo, kumusta po ang pakiramdam niyo ngayon? Lumapit si Sophie sa pasyente. Ayos lang po, mas gumagalaw na po ang kamay ko kaysa kahapon. Magaling po kayo. Kung patuloy po kayong magsisikap, malapit na po kayong makakain maisagamit ang kutsara tinido. Mainit ang boses ni Sophie. Pinakmasdan ko ang aking anak. Pinakakatiwalaan at sinusunod siya ng mga pasyente. Sa sandaling iyon, isang babae ang lumapit. Muha siyang nasa 40s at nakasuot ng makulay na damit. Ma'am Sophie, muhang busy kayo ah. May halong panunudyo ang boses. Team Leader Reyes, bati ni Sophie. Ah, ito po ba ang nanay ninyo? Galing Canada Raw po? Tiningnan ako ng babaeng si Miss Celeste Reyes. Opo, ako nga po, sagot ko, ikinalulugod kong makilala kayo. Ako po si Celeste Reyes, International Cooperation Team Leader. Ako po ang boss ni Ma'am Sophie. Ngumiti si Miss Reyes, ngunit malamig ang kanyang nga mata. Ma'am Sophie, siguro po ay nagtataka ang nga pasyente dahil dayuhan kayo. Mahina po kasi sa emosyon ang nga pasyente. May lason sa nga salitang iyon. Isang paninira kay Sophie. Hindi ko nagustuhan. Ngunit kalmado lang si Sophie. Napapasalamat lang po ako na gusto ako nga pasyente. Pero maingat po kayo. Nandito tayo sa Pilipinas kaya dapat sundin ang kaugalian ng Pilipino, panunuyan ni Miss Reyes at umalis. Natanong ako kay Sophie, sino yang babaeng yan?
Siya po ang International Cooperation Team Leader. Nagtatrabaho po siya sa pakikipag-ugnayan sa mga dayuhang ospital. Bakit siya ganun sa iyo? Parang nainggit po siya. Kasi sikat po ako sa mga pasyente, kalmadong sabi ni Sophie. Nagalit ako. Ang aking ana ay nagtatrabaho sa ganitong uri ng kapaligiran. Ngunit mukhang hindi naman pinansin ni Sophie. Tama kaya ang lugar na ito para sa aking anak? Isang linggo na lang bago ang kasal. Nanatili ako sa Maynila at ginugol ang oras kasama ang aking nga anak. Abalang-abala si Chloe sa paliparan, at si Sophie naman sa ospital. Unti-unti kong sinimulang tanggapin ang katotohanan na ang aking dalawang anak ay nagtata ng kanilang sarili sa Pilipinas. Isang hapon dumating si Joey para bisitahin ako. Mama, may oras po ba kayo? Oh, nakmaneho si Joey patungo sa isang lugar. Saan tayo pupunta? May gusto po akong ipakita sa inyo. Pagkatapos ng halos isang oras na biyahe, dumating kami sa isang tahimik at payapang bayan sa labas ng Metro Manila. Saan ito? Ito po ang elder care housing na dinisenyo ko. Itinuro ni Joey ang isang gusali. Ito ay isang tatlong palapa na gusali na may kakaibang panlabas. Walang hagdanan at puro rampa lamang. Papasok namin na mangha ako. Malawa ang lahat ng pinto at may mga handrail sa mapasilyo. Ang sahi ay hindi madulas. Sa bahay po na ito nakatira ang mga matatanda na nasa 70s at 80s. Nakatira po ng maisa. Paliwanag ni Joey. Ngunit dito po, nakakapamuhay sila ng ligtas. Maliit ang pangganib ng pagkahulog at mabilis ang pagtugon sa mga emergency. Lumabas ang isang lola sa pasilyo. May hawak siyang baston ngunit matatak ang kanyang lakad. Joey, ikaw na naman. Opo lola, may dala po akong bisita ngayon. Ay, sino po sila? Mama ko po, sagot ni Joey. Ngumiti ang lola. Salamat kay Joey. Comfortable kaming nakakapamuhay. Kung wala ang bahay na ito, nasa nursing home na siguro kami. Sobrang papuri po iyan, mapapakumbabang sabi ni Joey. Muli kong tiningnan si Joey. Ang lalaking ito ay hindi lang isang arkitekto. Siya ay isang taong naisip para sa kapakanan ng kapwa. Pawi, sinabi ni Joey. Mama, naalala po kayo sa kalusugan ni Papa, di ba? Nagulat ako. Paano mo nalaman? Narinig ko po kay Sophie na paminsan-minsan ay nanginginig po ang kanyang nga kamay. Bumuntong hininga ako. Mukhang maagang yukto ang Parkinson's. Ngunit ayaw niyang magpatingin sa doktor. Paano po kung dito niyo siya ipagamot sa Pilipinas? Ano? Maganda po ang sistema ng pangangalagang medikal ng Pilipinas, lalo na sa rehabilitasyon, na world class po. At makakapagtayo po ako ng bahay na angkop para kay Papa, sabi ni Joey. Nagulat ako sa mungkahi ni Joey. Hindi ko pa kailanman naisip na lumipat sa Pilipinas. Pag-isipan po ninyo, hindi po ito nagmamadali, dada ni Joey. Nang gabing iyon, tinawagan ko si David sa hotel. Honey, maganda raw ang sistema ng pangangalagang medikal sa Pilipinas. Magaling din daw sa rehabilitasyon. Talaga? Paano kung doon na lang siya magpagamot? Saglit na natahimik si David. Mariana, nagbago ka. Ano? Nagsisimula ka ng tanggapin ang Pilipinas. Gusto kong itanggi ngunit ito ang katotohanan. Unti-unti akong nagbabago. Kinabukasan ng umaga, nakatanggap ako nga apurahang tawa mula kay Sophie. Mama, may malaking problema. Bakit? Anong nangyari? Nakaproblema po sa ospital. Binanipula po ni Team Leader Reyes ang records ng pasyente ko. Nagulat ako. Ano? Pinapalabas po na ako ang nakamali. Nagreklamo na po ang pamilya ng pasyente. Nagalit ako. Nasaan ka ngayon? Sa ospital po, pupunta ako kaagad. Sumakay ako sa taxi patungong Philippine Rehabilitation Center. May kung anong umusbong sa loob ko. Galit dahil pinakialaman nila ang aking anak. Pagdating ko sa ospital nagpapaliwanag si Sophie sa administrative office. Nakanggisi naman si Miss Celeste Reyes sa tabi. Ma'am Sophie, siguro po dahil dayuhan kayo, hindi po kayo pamilyar sa sistema namin, sabi ni Miss Reyes. Hindi po, malinaw po ang ebidensya nga aking naitala, hindi ko nakinaya. Binuksan ko ang pinto at pumasok. Anong nangyayari dito? Tanong ko. Tumingin sa akin si Miss Reyes. Kayo po ang nanay? Ipagpaumanhin po, ngunit ito po ay panloob na problema ang ospital. Kung ang aking anak ang sangkot sa problema, may karapatan din akong malaman. Ako ay isang abogado, malamig at matatag ang aking boses. Nagulat ang mukha ni Miss Reyes. Nagtrabaho ako sa korte sa loob ng 30 taon. Ang pagtukoy sa manipulasyon ng ebidensya ay ang aking specialty. Kinuha ko ang nga dokumento. Malinaw ang bakas ng pagbabago. Tingnan ninyo ang oras NG pagbabago NG record na ito. Binago ito pagkatapos umalis ni Sophie sa trabaho.
Nagulat ang administrative head, nawalan ng imi si Miss Reyes, at ito ay malinaw na pag-abuso sa kapangyarihan. Ito ay may parusa sa ilalim ng batas ng Pilipinas, sabi ko. Sa huli, nabunya ang katotohanan. Minanipula ni Miss Reyes ang record ni Sophie dahil sa inggit. Nang araw na iyon, nakatanggap ng babala si Miss Reyes at si Sophie ay naklear sa lahat ng akusasyon. Paglabas namin ng ospital sinabi ni Sophie, "Mama, salamat po. Natural lang yan. Anak kita." Sa sandaling iyon, napagtanto ko. Nasa Pilipinas man ang aking anak o sa Canada, anak ko pa rin siya. At ang pagtatanggol sa aking anak ay natural na tungkuling ng isang ina. Ngunit isang mas malaking pasubo ang naghihintay. Ano kaya ang mangyayari? 3 araw bago ang kasal, isang hindi inaasahang tawag ang dumating. Galing ito sa Montreal, ang kapatid kong si Paolo. "Ate, nasa Manila International Airport ako ngayon." Nagulat ako. "Ano? Bakit ka nandito?" "Ayaw kitang iwan maisa ng may kaba. At kailangan ding makita ko ang kasal ng aking pamangkin." May ibang motibo ang boses ni Paolo. Kinabahan ako. Mukhang hindi para bumati si Paolo kundi para manggulo. Nakita kami ni Paolo sa paliparan. Mayabang pa rin ang kanyang ekspresyon. "Ayos naman ang Pilipinas, ate, pero hindi naman katulad ng Canada." Panunuyan ni Paolo. "Paolo, bakit ka nandito? Para magising ka, ate? Kung magtatatag ng pamilya ang pamangkin mo sa bansang ito, tapos na." Patuloy na siniraan ni Paolo ang Pilipinas habang papunta kami sa hotel. Trapiko, pagkain, mataw, nilait niya ang lahat. Nakikinig lang ako. Kung dati, sasang-ayon ako, ngunit iba na ngayon. Pagdating sa hotel, sinabi ni Paolo, "Ate, makita tayo bukas ni Sophie." May sasabihin ako. "Anong sasabihin mo?" "Sasabihin ko ang totoo. Kung anong mangyayari ka pa nagpakasal sa isang Pilipinong lalaki." Tumanggi ako. "Hindi na kailangan. Tahimik ka na lang sa kasal." "Ate, sigurado ka ba? Kahit mapunta ang ari-arian ng pamilya sa Pilipinas?" "Nakbabanta," ang sabi ni Paolo. Nagalit ako. "Paolo, tama na. Ito ay tungkol sa aking anak. Wala kang karapatang makialam." "Walang karapatan. Pamilya rin ako. At may problema rin tayo sa trust fund, di ba?" Binanggit ni Paolo ang isyu ng ari-arian na minana ko sa aming mga magulang. Tiningnan ko siya ng diretso. "Paolo, talagang pumunta ka pa rito para pausapan yan?" "Aba, o naman. Kung hindi ka magigising, gagawa ako ng legal na aksyon." Nangingini ako sa pagbabanta ni Paolo. Ngunit tiniis ko. Kinabukasan ng umaga, gusto ni Paolo na makita si Sophie. Wala akong magawa kundi sumang-ayon. Nakita kami sa isang cafe. Kinakabahan ang mukha ni Sophie. "Tito, matagal na po kayo." "Oh, Sophie, kumusta ka na?" Pinilit ni Paolo ang pekang ngiti. "Pero Sophie, seryoso ako magtatanong, talaga bang dito ka na maninirahan sa Pilipinas habang buhay?" "Opo, Tito." "Bakit? Ayaw mo ba sa Canada?" "Hindi po, pero mas nababagay po ako rito." Nginisyan ni Paolo. "Nababagay? Ganun lang sa simula. Pero sa huli, pagsisisihan mo yan." "Tito, hindi ko po pagsisisihan." "Sophie, tingnan mo ang katotohanan. Hindi ka pa naman papekto sa Filipino. Iba ang kultura. Balang araw, ituturing ka pa ring dayuhan." Lalo pang naging masama ang nasalita ni Paolo. Napakunot ang no ni Sophie. Hindi ko na kinaya. "Paolo, tama na. Ate, sinasabi ko lang ang totoo. Kailangang malaman ni Sophie. Hindi yan totoo. Mayos ang kalagayan ni Sophie rito. Gusto siya ng pasyente at kinikilala siya ng kasamahan niya." Ipinatanggol ko ang aking anak. Nagulat ang ekspresyon ni Paolo. "Ate, talagang na-brainwash ka na." "Hindi brainwash kundi nagising ako. Hindi ako tumitingin na may pagtatangi tulad mo." Nagalit si Paolo. "Sige, kung ganon, paano ang ari-arian? Ipapasa mo sa Pilipinong manugang? Iyan ang bagay na ako ang bahala." "Sige, sundin mo ang gusto mo, ate, pero huwag kang magsisi." Galit na umalis si Paolo. Nagiyak si Sophie. "Mama, pasensya na po sa kanya." "Hindi, Sophie. Hindi mo kasalanan." Niyakap ko ang aking anak. Nang hapong iyon, tumawa si Chloe. "Mama, tumawagi po sa ospital. Gumawa na naman ng problema si team leader Reese." "Ano?" "Bispras na po ng kasal ni Sophie, pero ipinasa na naman daw po niya ang isang importanteng kaso ng pasyente kay Sophie. Kailangan daw po niyang pumasok." Nagalit ako. "Gustong magiganti ng babaeng yan, di ba?" Nagtungo ako sa ospital. Personal kong kinausap si Ms. Celeste Reyes. "Ano ang dahilan kung bakit mo pinagtrabaho si Sophie sa bisperas ng kasal niya?" "Emergency po ang kaso ng pasyente." Nakunwari si Ms. Reyes.
Huwag kang maksinungaling. Ito ay malinaw na pang-api. May ebidensya ako. Ngumiti ako. Ebidensya. Ang pagmamanipula mo sa record ni Sophie ay iniimbestigahan pa. Paano ko mapatunayan din ang panggigipit mo? Namutla ang mukha ni Miss Reyes. At isa pa, ako ay abogado. Sa 30 taong ko sa Canada, nakita ko na ang dami NG katulad mo. Matatag kong sabi. Sa uli, umatras si Miss Reyes. Hindi na kailangan ni Sophie na pumasok sa trabaho. Ngunit ng gabing iyon, isang mas malaking pangyayari ang naganap. Nakatanggap ako nga purahang tawag mula kay David. Mariana, nasa Manila International Airport ako ngayon. Ano, ayaw kitang iwan mag-isa? Kaya pumunta ako. At hindi pwedeng wala ang tatay sa kasal ng anak niya. Diba? Nagala ako. Ngunit kaagad akong kinabahan. Nasaan ka ngayon? Nasa arrival area ng airport pero hindi ko masyadong alam ang daan. Malabo ang boses ni David. Sandali lang. Kakausapin ko si Chloe. Tinawagan ko si Chloe. Dumating si Papa sa airport pero mukhang naliligaw siya. Pupunta na po ako. Tumakbo si Chloe patungong paliparan. Ngunit makalipas ang ilang sandali, isang mas apurahang tawag ang dumating. Mama, natumba po si Papa. Naging blanko ang aking isipan. Narinig ko ang paguhong mundo. Ayos lang kaya si David. Sumakay ako ng taxi at nakmamadaling pumunta sa Manila International Airport. Nanginig ang aking makamay. Balisa ako sa balitang natumba ang aking asawa. Pagdating ko sa paliparan, may ambulansya na naghihintay. Nakaluhot si Chloe sa tabi ng aking asawa, at kasama rin si Joey. David, tumakbo ako patungo sa aking asawa. May malay si David ngunit malabo ang kanyang mamata. Mukhang nawalan siyang direksyon. Marian, pasensya na. Ayos lang. Dadalhin na po namin kayo sa ospital. Sabi ng paramedic. Dadalhin po namin siya sa Philippine General Hospital. Mukhang kailangan niya ng emergency neurological care. Hinawakan ni Chloe ang aking kamay. Mama, mabilis po ang naging aksyon ni Joey. Dumaan po kami sa klinik ng airport at nakontak po namin sila sa loob ng golden hour. Tiningnan ko si Joey. Kalmado siyang nakikipausap sa mga paramedic. Umalis ang ambulansya. Binabasa ngang sirena ang katahimikan ng gabi. Mahigpit kong hinawakan ang kamay na aking asawa. Bakit ka nag-isa? Sana sinabi mo sa akin. Ayaw kitang mahirapan mag-isa. At gusto kong pumunta sa kasal ng anak ko. Mahina ang boses ni David. Sa loob ng 30 minuto, dumating kami sa Philippine General Hospital. Abalang-abala ang emergency room ngunit nasa ayos ang lahat. Nakmadaling lumapit ang nga doktor at agad na sinimulan ang nga pagsusuri. Pasyente, umupo po kayo rito. Inalok ako ng nas ng upuan. Hindi ako makaupo. Naglakad-lakad ako sa pasilyo. Dumating sina Chloe, Sophie, at Joey. Mama, ayos lang po kayo. Tanong ni Sophie, hindi ko alam. Si Papa, halos maya ako. Makalipas ang isang oras, lumabas ang doktor. Kayo po ba ang tagapag-alaga? Opo, ako po. Ang pasyente, mayroon po ba siya nas early symptoms nas Parkinson's disease? Opo, nanit ayaw niyang magpatingin sa doktor. Dahil sa stress at mahabang biyahe, pansamantala siyang nawalan nas direksyon. Mabuti na lang at dumating kayo sa loob ng golden hour, kaya walang malaking problema. Nakahinga ako nga maluwag, ngunit kailangan pa rin po nga masusing pasusuri. Kailangan naming kumpirmahin ang estado ng Parkinson's disease. Magagawa ba ito ngayon? Opo, bukas po ngang umaga. Magpapa-MRI at kukonsulta sa isang neurologist, paliwanag ng doktor. Inilipat si David sa isang kwartong pasyente. Umupo ako sa tabi ng kama. Pasensya na, Marian, nag-alala ka pa. Ayos lang. Buti na lang ligtas ka. Pumasok si Sophie. Papa, ayos lang po ba kayo? Oh Sophie, ayos lang ako. Sinabi ko na po sa doktor na siya rin po ang titingin sa rehabilitation aspect. Salamat Sophie. Kinabukasan ng umaga, lumabas ang resulta ng pagsusuri. Paliwanag ng doktor, early stage ng Parkinson's disease. Mula ngayon, kung sasamahan ng gamot, maaring mapabagal ang pag-usat nito. Maari ba siyang magpagamot dito sa Pilipinas? Tanong ko, opo naman, napakagaling ng rehabilitation program ng Aiming Hospital. At mayroon din kaming koneksyon sa Philippine Rehabilitation Center. Tiningnan ko si Sophie. Tumango si Sophie. Mama, mas mabuti po kung dito mapagamot si Papa. Maari ko po siyang direktang alagaan. Na-desisyon ako. Sige, ganun ang gagawin natin. Sa loob ng ilang araw, nanatili si David sa ospital. Binantayan ko ang kanyang kwarto. Kahanga-hanga ang medical staff ng Pilipinas. Masipag, mabilis, at magalang.
Ang nga nurse ay nagche-check gabi at araw, at ang nga therapist ay araw-araw na tumutulong sa kanyang pag-ehersisyo. Mariana, napakabubuti nga tao rito, sabi ni David. O mas maganda kaysa sa inaasahan ko, isang hapon dumating sina Sophie at Chloe sa kwarto. Seryoso ang muhang dalawang anak ko. Mama, Papa, may sasabihin po kami, sabi ni Sophie. Ano yan? Sa totoo lang po, nakpatuloy si Chloe. Hindi lang po para sa amin kung bakit kami nanatili sa Pilipinas. Hindi ko maintindihan ang sinasabi niya. Anong ibig mong sabihin? Ang pangingining ng kamay at pakalito sa alaala ni Papa. Alam na po namin iyan simula pa noong 1 taon, sabi ni Sophie. Nagulat ako. Paano? Bawat tawa po ni Papa, may pakiramdam po kami. Kaya inimbestigahan namin ang Philippine Rehabilitation System, Parkinson's Treatment, Elder Care, lahat po iyan inalam namin. Ang dahilan po kung bakit kami nanatili sa Pilipinas ay para alagaan kayo ni Mama at Papa, umiyak na sabi ni Chloe, na handa po kami. Ang bahay na walang hirap para kay Papa, accessibility ng hospital, rehabilitation program, lahat po iyan inalam namin, dagdag ni Sophie, nawalan ako ng imik. Hindi ako iniiwan ng aking mga anak. Sa halip, inihahanda nila ang aming kinabukasan. At ang bahay po na dinisenyo ni Joey, iyon po ay orihinal na inihanda para sa inyo ni Mama at Papa, sabi ni Sophie. Bumuhos ang aking mga luha, mga anak ko. Mama, pasensya na po at hindi namin sinabi, pero baka po tutol kayo? Niyakap ko ang dalawang anak ko. Pasensya na, Mama. Hindi ko alam ang nararamdaman ninyo. Umiyak din si David. Ang aming nga anak talagang lumaki na. Nang araw na iyon, napagtanto ko kung gaano ako nababalutan ng pagtatangi, kung gaano kalalim ang iniisip ng aking mga anak, at na ang Pilipinas ay hindi lang isang banyagang bansa, kundi maaring maging kinabukasan ng aming pamilya. Anong desisyon kaya ang gagawin ng aming pamilya? Gabi bago ang kasal, na-discharge na si David mula sa ospital. Nagreseta ang doktor ng gamot at nagtakda ng rehabilitation schedule. Bumalik kayo pagkalipas ng 1 buwan. Titinan natin ang pagunlad at matatakda ng plano sa paggamot. Salamat po. Pauwi sa hotel, sinabi ni David. Mariana, paano kung dito na lang tayo manirahan sa Pilipinas? Anong ibig mong sabihin? Narinig mo na ang mga anak natin, di ba? Naghahanda sila para sa atin. Pero nasa Vancouver ang bahay natin. Ang bahay ay maaring gawin kahit saan. Ang mahalaga ay ang pamilya, di ba? Pinaisipan ko ang sinabi ni David. Kaya ko ba talagang manirahan sa Pilipinas? Kaya ko bang iwan ang Vancouver? Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Magulo ang aking isipan. Kinabukasan ay araw ng kasal. Maaga pa lang, nagsimula na ang paghahanda. Isinuot ni Sophie ang kanyang wedding dress. Perpekto ang puting damit sa aking anak. Mama, kumusta po? Maganda, Sophie. Niyakap ko ng mahigpit ang aking anak. Mama, binabati mo po ako, di ba? Oh, buong puso kitang binabati. Ang kasalan ay ginanap sa isang hotel sa Maynila. Nagsimulang magdatingan ang nga bisita. Pamilya at kaibigan ni Joey, nga kasamahan ni Sophie sa ospital, nga kasamahan ni Chloe sa paliparan. Ate Mariana, lumapi si Paolo. Paolo, seryoso ka ba sa pagsang-ayon sa kasal na ito? Oh, pinakpapala ko na ngayon. Hindi makapaniwala ang ekspresyon ni Paolo. Ate, magising ka. Kung magtatatag ng pamilya ang pamangkin mo sa Pilipinas. Paolo, tama na. Masaya si Sophie. Sapat na iyon. Matatag kong sabi. Hindi na nakapagsalita si Paolo. Nagsimula ang seremonya. Pumasok sina Sophie at Joey. Nakangiti ang dalawa. Sinabi ngang pari, ang kasal ay hindi lang pagtatakpo ngang dalawang tao, kundi pagtatakpo ngang dalawang pamilya. Ngayon, ang Canada at ang Pilipinas ay nagiging isa. Pinunasan ko ang aking maluha. Dumating ang oras ng pagbigay ng mensahe. Kinuha ko ang mikropono. Ako po si Marian Garcia, ang ina ngang ikakasal. Tiningnan ako ngang bisita. Sa totoo lang po, tutol ako sa kasal na ito. Nagulat ang nga tao. Nang sabihin ng aking anak na mananatili siya sa Pilipinas, nakaramdam ako ng pagtataksil. Naisip kong tinalikuran niya ang Canada. Nagpatuloy ako sa pagsasalita, ngunit mali ako. Hindi kami tinalikuran ng aking nga anak. Sa halip, inihahanda nila ang aming kinabukasan. Umiyak si Sophie. Ang Pilipinas ay iba sa aking pagtatangi. Ito ay isang bansa na mainit, mayos, at nabibigay respeto sa tao. Tiningnan ko si Joey, at ang aking manugang ay mas mahusay kaysa sa inaasahan ko. Siya ay isang taong hindi lang naisip para sa aking anak kundi para sa amin ding mga asawa. Napalakpakan ang nga bisita.
Sophie, Joey, pinapapala ko kayo. Magiging maligaya kayo. Bumali ako sa aking upuan. Hinawakan ni David ang aking kamay. Magaling, Marian. Matapos ang seremonya, nakaroon ng reception. Maraming tao ang bumati. Naroon din si Miss Celeste Reyes, ngunit nasa sulok lang siya. Narinig ko kalaunan na sa audit ng ospital. Nabunya ang pagmamanipula ni Miss Reyes sa rekod ni Sophie at pag-abuso sa kapangyarihan kaya siya ay sinampahan ng disiplina, karma na niya iyon. Tahimik ding umalis si Paolo, wala siyang sinabi, ngunit mukhang tinanggap na niya ang kanyang pagkatalo. Sa pagtatapos ng reception, lumapit si Joey. Mama, Papa, salamat po. Joey, alagaan mo si Sophie ng maayos. Alagaan ko po siya ng buong buhay ko, at alagaan ko rin po kayong dalawa. Taos puso ang pangako ni Joey. Nang gabing iyon, sa hotel room, sinabi ni David, Mariana, dito na tayo manirahan sa Pilipinas. Talaga? Oo, nandito rin ang nga anak natin at dito rin ako magpapagamot. At higit sa lahat, dapat makasama ang pamilya. Tumango ako. Sige, ganun ang gagawin natin. Mabilis ang desisyon. Iniayos namin ang bahay namin sa Vancouver at nagpasya kaming lumipat sa Pilipinas. Makalipas ang 6 na buwan, lumipat kami sa isang apartment sa Taguig, Manila, isang barrier-free apartment na dinisenyo ni Joey. Walang mga bakod sa lahat ng pinto, may mga handray sa banyo at malawak ang mga pasilyo. Nagpapagaling si David sa Philippine Rehabilitation Center. Direktang inalagaan ni Sophie ang kanyang ama at naging stable ang kanyang kondisyon. Sinimulan kong matuto ang Filipino. Mahirap ngunit masaya. Mababait din ang aming nga kapitbahay. Na-promote si Chloe sa Manila International Airport at sina Sophie at Joy ay nakaanak ng una nilang sanggol. Masaya ako sa balitang makakaroon akong apo. Isang hapon mula sa balkonahe nga apartment, tiningnan ko ang tanawin ng Maynila. Matataas na gusali, abalang kalsada, masilang lungsod, ito na ngayon ang aking tahanan. Lumapit si David sa tabi ko, nagsisisi ka ba? Hindi. Sa halip, napapasalamat ako. Parang ito ang tamang desisyon. Ako rin, pakiramdam ko ito ang pangalawang buhay ko. Nagawakan kami ng kamay. Noong nakaraan, Vancouver ang lahat para sa amin. Ngunit ngayon, Manila ang aming kinabukasan. At higit sa lahat, makasama ang aming pamilya. Ang nakuha ko ay hindi lang isang bagong bansa. Nakuha ko ang kaalaman kung paano iwanan ang mapagtatangi, kung paano magtiwala sa aking maanak, at kung paano matuklasan ang tunay na kaligayahan. Ang Pilipinas ay ang bansang nabigay sa akin ng pangalawang buhay. Napapasalamat ako. Enero 2026, naranasan ko ang aking unang bagong taon sa Maynila. Espesyal ang selebrasyon ng bagong taon sa Pilipinas. Bagaman bago sa akin ang kultura ng pagtitipon ng pamilya, pagbabahagi ng pagkain, at pagbibigay galang sa mga matatanda, ito ay mainit. Dumating ang magulang ni Joey sa aming bahay. 8 buwan na ang ipinabubuntis ni Sophie at malaki na ang kanyang tiyan. Manigong bagong taon po kumpari, bating ng nanay ni Joey. Salamat po, mayos naman po kami. Kumain kami ng pansit palabok ng makasama. Medyo hindi pa bihasa si David sa paggamit ng chopsticks ngunit masaya siya. Ang sarap ng pagkain na ito, palabok po iyan, Papa. Sabi nila, kapag kumain ka raw niyan sa bagong taon na daragdagan ang iyong edad, paliwanag ni Sophie. Pagkatapos kumain, sinabi ni Joey, Mama, Papa, may gusto po akong ipakita sa inyo. Kinuha ni Joey ang kanyang laptop. Lumabas sa screen ang isang plano ng disenyo ng gusali. Ano ito? Ito po ay isang bahay para sa inyong dalawa. Itatayo po ito sa Mactan, Cebu. Sa Cebu. Opo. Isang lugar po na tanaw ang dagat. Mayroon din pong rehabilitation walking path at malapit po sa mga pasilidad para sa matatanda, paliwanag ni Joey. At sa unang palapag, gagawa po ako ng working space para kay Papa, para makapag-hobby po siya. Naantik si David. Salamat Joey. Pamilya po tayo. Natural lang po iyan. Muli kong tiningnan si Joey. Talagang espesyal ang manugang na ito. Pagkalipas ng ilang araw, tumawag si Chloe. Mama, may balita rin po ako. Anong balita? Na-promote po ako. Naging overall team leader na po ako ng safety and training sa Manila International Airport. Talaga? Congratulations! At nag-apply na rin po ako para sa Philippine citizenship. Nagulat ako. Citizenship? Opo. Gusto ko na po maging ganap na Pilipino. Nagaroon ako ng maghahalong damdamin sa desisyon ni Chloe. Nalungkot ako na tatalikuran ng aking anak ang kanyang Canadian citizenship, ngunit sa isang banda, ipinamamalaki ko siya.
Mama, ayos lang po kayo, o, nirerespeto ko ang pinili mo. Isang araw noong Pebrero, nanganak si Sophie. Isang malusog na babay. Pinangalanan siyang Hana. Isang pangalan na naunay sa Pilipinas at Canada. Lola, yakapin niyo po, inabot ni Sophie ang sanggol. Maingat ko siyang niyakap. Isang maliit at mainit na buhay. Ang gandahan na. Niyakap din ni David ang kanyang apo, ang aming apo. Sa sandaling iyon, nakaramdam ako ng lubos na kaligayahan. Ang pamilya ay magkasama, may bagong buhay na ipinanganak, at isang mapayapang pang-araw-araw na buhay, ito ang tunay na kaligayahan. Noong Marso, sinimulan ang construction ng bahay sa Cebu. Personal na pinangasiwaan ni Joey, at tuwing weekend bumababa kami sa Cebu upang tingnan ang construction site. Ito po ang living room at iyon po ang kwarto, paliwanag ni Joey. Malaki po ang mabintana para kita ang dagat. Kitang-kita ang dagat. Ang bughaw na dagat ay nakalatak sa aming harapan. Napakaganda, sabi ni David. Gusto kong dito nagugulin ang aking pagtanda. Sumang-ayon din ako. Noong Abril, nakapasa ako sa Filipino Language Proficiency Test. Intermediate level pa lang, ngunit ipinagmamalaki ko, Mama, congratulations. Naganda si Sophie and Cake. Salamat. Dahil sa inyo. Talagang nasikap po kayo, Mama. Habang natututo ng Filipino, nagsimula rin akong intindihin ang kultura ng Pilipinas. Bumabati sa mga kapitbahay, namimili sa grocery, umiinom ng kape sa lokal na cafe, isang ordinaryong buhay ngunit puno ng kaligayahan. Noong Mayo, nagpakita ng resulta ang rehabilitation therapy ni David. Nabawasan ang panginginig ng kamay at naging stable ang kanyang lakad. Malaki po ang pabuti ni Papa, sabi ni Sophie. Salamat sa akin. Hindi po, nasikap po kayo, Papa. Nagulat din ang doktor, pasyente. Napakasipa ninyo sa rehabilitation. Sa ganito, wala na po kayong problema sa pang-araw-araw na buhay. Nagpapasalamat ako sa Sistema Nege Panggangalagang Medikal Nege Pilipinas, sa dedikasyon ni Sophie, sa lahat nege bagay. Noong Hunyo, ipinakilala ni Chloe ang kanyang nobyo, isang Pilipino, kasamahan niya sa paliparan at seryosong tao. Mama, sige, Kevin Santos po, magandang araw po, magalang nabati ni Kevin, ngumiti ako. Ikinagagalak kong makilala ka. Kung dati, tutol ako, ngunit iba na ngayon. Natiwala ako sa pinili ng aking anak. Noong Hulyo, natapos ang bahay sa Cebu. Perpekto ito, ayon sa disenyo ni Joey. Isang bahay na tanaw ang dagat, ligtas, at maganda. Ito na ngayon ang ating bahay, sabi ni David. Oh, napakaganda. Napasya kaming manirahan sa Maynila at Cebu. Sa Maynila kasama ang maanak, sa Cebu isang tahimik na pahinga, isang perpektong balanse. Noong Agosto, ipinadiwang ang unang kaarawan ni Hana. Isang Filipino-style pahanda ang inihanda at maraming tao ang dumating. Pamilya ni Joey, nga kasamahan sa ospital, nga kasamahan sa paliparan, nga kapitbahay. Hana, anong gusto mong kunin? Inilagay ni Sophie ang nga bagay sa harap ng sanggol, panulat, pera, libro, mikropono, kinuha ni Hana ang libro. Magiging eskolasya, naksitawanan ang nga tao, niyakap ko ang aking apo at masaya ako. Ang malit na buhay na ito ang nakpatibay sa aming pamilya. Noong Setyembre, nakatanggap ako ng email mula kay Paolo. Ate, pasensya na. Mali ako. Natutuwa akong makita na maayos ang kalagayan ng mga pamangkin ko. Balang araw, bibisitahin ko ang bahay mo sa Pilipinas. Ngumiti ako habang nagre-reply. Kailanman, maligayang pagdating tapos na ang nakaraang hidwaan. Noong Oktubre, naranasan ko ang aking unang taglagas sa Pilipinas. Maganda ang nga dahon. Naglakad kami ni David sa Luneta Park. Mariane, masaya ka ba? Sobrang. Ikaw? Ako rin. Ang pagpunta rito ang pinakamagandang desisyon. Magkahawak kamay kaming naglakad. Nahuhulog ang madahon, umihip ang hangin, dumadaan ang mataw. Isang ordinaryong tanawin, ngunit espesyal para sa akin. Hindi na banyaga ang Pilipinas. Ito ang aking tahanan, ang aking buhay, ang aking kinabukasan. At higit sa lahat, ito ang lugar kung saan makasama ang aking minamahal na pamilya. Anong mga araw kaya ang naghihintay sa hinaharap? Ngayon ay kalagitnaan ng Enero 2026. Mula 58, naging 59 ako, at higit sa isang taon na ang nakalipas mula nang manirahan ako sa Pilipinas. Ngayong umaga, tiningnan ko ang dagat mula sa balkonahe ng aming bahay sa Cebu. Kumikinang ang sikat ng araw sa mga alon, at lumilipad ang mga saagol. Isang payapang umaga. Lumapit si David sa tabi ko. Mas matatag ang kanyang lakad kaysa dati. Dahil ito sa rehabilitation therapy. Gusto mo ng kape?
Umupo kami sa balkonahe at uminom ng kape. Tahimik lang kaming nakatingin sa dagat. Hindi naging awkward ang katahimikan. Sa halip, naging comfortable ito. Mariana, nagsisisi ka ba? Tanong ni David. Hindi. Sa halip, nagpapasalamat ako rin. Pakiramdam ko nabubuhay ako ngang pangalawang buhay dito. Nang hapong iyon, pumunta kami sa Maynila. May dinner appointment kami sa bahay ni na Sophie. Dumating kami sa istasyon ng tren sa Maynila sa loob ng 2.5 oras sakay ng tren. Mabilis at comfortable ang matren sa Pilipinas. Pagdating namin sa bahay ni na Sophie, sinalubong kami ni Hannah. Lola, tumakbo sa akin si Hannah, na nagsisimula ng maglakad. Hannah, aming prinsesa. Niyakap ko ang aking apo. Mainit at mahalaga ang kanyang bigat. Sa hapagkainan mag-asama sina Sophie, Joey, Chloe at Kevin. Malapit nang ikasal sina Chloe at Kevin. Mama, makikipakita po kami sa mga magulang ni Kevin ngayong weekend, sabi ni Chloe. Aba, kinakabahan siguro kayo. Ayos lang po. Mabubuti po sila. Ngumiti ako. Kung ako ang dati, mag-alala ako. Ngunit ngayon, nagtitiwala na ako sa pinili ng aking anak. Habang kumakain, sinabi ni Sophie, Mama, inalok po ako ng team leader position sa ospital. Talaga? Congratulations! Ako po ang kauna-unahang dayuhan na magiging International Patient Care Team Leader. Ipinakmalaki ko siya. Kinikilala ang aking anak sa Pilipinas. Sophie, napakagaling mo. Dahil po sa inyo, Mama. Nung pinagtanggol niyo po ako laban kay Team Leader Reyes, doon po ako nakakuha ng lakas ng loob. 1 taon na rin iyon. Tuluyang umalis si Miss Celeste Reyes sa ospital at lalong lumago si Sophie. Pagkatapos ng hapunan, sinabi ni Joey, Papa, may oras po ba kayo bukas? Bakit? May gusto po akong ipakita sa inyo na bagong proyekto. Kinabukasan, pumunta kami sa opisina ni Joey. Sa screen may bagong plano ang disenyo. Ano ito? Isang integrated elder care complex po. May residential, hospital at cultural facilities, lahat po nandun. Kahanga-hanga, Papa, gusto ko po sanang humingi ng payo sa inyo. Ikumpara po natin sa sistema ng Canada, nasiyahan si David. Mukhang ipinamamalaki niyang may bahagi ang kanyang karanasan sa Pilipinas. Sige, tutulungan kita. Nang hapong iyon, nag-isa ako. Naglakad ako siyang gakayang Maynila. Pamiyar na tanawin na. Magat sa fe, tindahan magataw, hindi na banyaga. Pumasok ako sa isang cafe at umorder ng kape. Natural akong nagsalita sa Filipino. Isang Amerikano po. CJ po, sandali lang. Umupo ako at tumingin sa labas ng bintana. 1 taon na ang nakalipas sa panahong ito. Naalala ako sa aking maanak sa Vancouver. Ngunit iba na ngayon. Ito ang aking tahanan, masaya ang aking maanak, at payapa ako. Na-ring ang aking cellphone. Isang kaibigan mula Vancouver. Marian, kumusta ka? Oh, napakaganda. Kumusta ang buhay sa Pilipinas? Mas maganda kaysa sa inaasahan. Bakit hindi ka bumisita? Talaga, iimbitahan mo ako? O naman. Maligayang pagdating anumang oras. Pinutol ko ang tawag at napaisip. Malaki talaga ang nagbago sa buhay ko. Ang abogadong perpektoista ay isa ng lola na nag-alaga na apo, at ang taong puno ng pagtatangi ay isa ng taong tumatanggap ng ibang kultura. Bumalik ako sa bahay ni na Sophie ng gabi. Ngayon ay movie night ng pamilya. Lahat kami ay nakaupo sa sofa at nanood ng pelikula. Nakatulog si Hannah sa aking kandungan. Nakaupo si David sa tabi ni Sophie. At sina Chloe at Kevin ay makahawak kamay. Isang perpektong pamilya. Pagkatapos ang pelikula, habang pauwi, sinabi ni David, Mariana, pakiramdam ko ay tama talaga ang ginawa natin. Ano? Ang pagpunta sa Pilipinas at pagrespeto sa pinilingang nga anak natin. Tama ka. Napakagaling ng ginawa natin. Pagdating sa bahay sa Cebu, humiga ako sa kama. Kitang-kita ang nabituin sa labas ng bintana, narinig ko ang tunog ng dagat. Ipinikit ko ang aking mamata. Umaasa na mapapatuloy ang ganitong kapayapaan kinabukasan. Ang aking buhay ay pumasok na sa isang bagong kabanata. Nagtapos ang perpektong buhay bilang abogado sa Canada, ngunit nagsimula ang mainit na buhay ng pamilya sa Pilipinas. Ang mahalaga ay hindi ang tagumpay kundi ang kaligayahan. Hindi ang karangalan kundi ang pag-ibig. Hindi ang pagiging perpekto, kundi ang pagiging makasama. Itinuro sa akin ng Pilipinas ang lahat ng iyon. Binigyan akong lakas ng loob ng aking mga anak. Sumama si David sa tabi ko, binigyan ako ng bagong kagalakan ng aking apo na si Hannah. Napapasalamat ako sa lahat ng ito, maninirahan pa rin ako sa Pilipinas. Kasama ang aking mga anak, kasama ang aking mga apo, kasama si David. Dahil ito ang aking tahanan.
dahil ito ang aking kinabukasan. At higit sa lahat, dahil dito ko natakwan ang tunay kong sarili, ang sarili kong walang pagtatangi, ang sarili kong mainit, ang sarili kong masaya. Ang kwento ni Marian Garcia ay hindi nagtatapos dito, dahil araw-araw ay may bagong kwento na nagsisimula. Ngunit isang bagay ang sigurado, ang lahat ng kwentong iyon ay puno ng pag-ibig at pamilya, at ang backdrop nito ay laging ang Pilipinas. Maraming salamat, Pilipinas!